Bakit mas maraming aklat ang Biblia ng Iglesia Katolika? Ang atin pong Biblia ay may 7 karagdagang aklat kung ikukumpara po sa Biblia ng mga Protestante. Pero ang tanong is, nagdagdag nga ba talaga ang Iglesia Katolika o mali lang yung akala nila sa atin? You see, ang 7 aklat na kasama sa mga Biblia ng Iglesia Katolika ay makikita natin sa bahagi ng Lumang Tipan. Una po, ang Makabeo, ikalawang Makabeo, Tobit, Judith, Sirach, Karunungan ni Solomon, at Baruk. Ang mga aklat na ito ay bahagi ng sinaunang bersyon ng Lumang Tipan na kung tawagin ay Septuagint, na nagmula sa salitang Latin na katumbas ng salitang 70. Sa unang siglo, ang LXX o Septuagint ang naging bahagi ng Biblia ng mga Hudyong nagsasalita ng Griego, kaya ito ang pinakamadalas na gamitin na bersyon ng Lumang Tipan ng ating iglesia. Dahil dito, naging natural para sa mga manunulat ng Bagong Tipan na kumuha ng mga batayan mula rito habang nagsusulat sila sa wikang Griego para sa iglesia. Gumamit din naman ang ating mga church fathers ng Septuagint gaya ni Saint Justin Martyr at ni Saint Clement ng Alexandria. Ang mga karagdagang aklat ay itinuturing na deuterocanonical ng Iglesia Katolika ay nangangahulugang sila ay naiiba sa unang kanon, which is yung tinatawag nating protocanon. Dahil ang kanilang pagsasama sa Biblia ay mas matagal na pinagtalunan sa kasaysayan ng sinaunang Kristiyano kumpara sa ibang mga aklat. Ang mga Protestante, sa pangunguna ni Martin Luther noong Reformasyon, ay binabatay ang kanilang Lumang Tipan sa Hebrew Masoretic text. Nagamit po ng mga Hudyo na hindi po naniniwala sa pagka-Diyos at pagiging Mesiyas ng ating Panginoong Hesus, na nagre-resulta po sa 39 na aklat. Ang pagkakaibang ito ay nagsimula noong ika-16th century at nananatiling isang punto ng pagkakaiba sa pagitan po ng Iglesia Katolika at ng Protestantismo. Narito ang pinaikling timeline ng Biblia na ginagamit po natin ngayon. Bago ang 6th century BC, oral tradition at hiwa-hiwalay na sulatin ang ginagamit ng mga Israelita. 6th to 5th century BC, naganap ang pagkatapon ng mga Hudyo sa Babylonia at ang pagsisimula po ng pagbuo ng Torah, yung unang 5 aklat ng Ebreong Biblia. 3rd to 1st century BC, naganap ang pagtitipon at pag-edit ng mga karagdagang sulatin na bumubuo sa Ebreong Biblia, which is yung tinatawag po nating Tanakh. 2nd century BC, naganap naman ang pagsasalin ng Ebreong Biblia sa wikang Griego, which is yung tinatawag naman nating Septuagint, nakasama ang 7 deuterocanonical na aklat. 1st to 4th century AD, ginagamit ng sinaunang Kristyanismo ang Ebreong Biblia at Septuagint. Noong 382 AD, itinatag ng Konsilyo ng Roma ang kanon ng Katolikong Biblia kasama ang 46 na aklat ng Septuagint. Noong 16th century AD, hinamon naman ni Martin Luther at ng Reformang Protestante ang otoridad ng Iglesia Katolika kasama ang kanon ng Biblia. Noong 1517, ipinablish ni Martin Luther ang kanyang 95 thesis na nagpasimula ng Reformasyon. At sa kalagitnaan ng 16th century, isinalin ng Reformang Protestante ang Biblia ng direkta mula po sa Ebreo at Griego at inalis sa mga deuterocanonical na aklat. Ang mga salin na ito ang naging batayan ng karamihan sa mga Biblia ng Protestante. Ngayon po, sa atin bilang mga Katoliko, mahalagang malaman natin na ang Iglesia Katolika ang nag-compile at nag-canonize ng Biblia dahil po ito sa otoridad na natanggap ng ating simbahan mula po sa ating Panginoong Hesukristo. Itinuturo sa atin sa Mateo 16 na ibinigay ng Panginoong Hesus ang otoridad kay San Pedro at sa Juan 20 naman ay ibinigay naman ang otoridad sa iba pang mga apostol. Itinuturo din sa atin ng Iglesia na ang banal na kasulatan at banal na tradisyon ay magkasamang gumagana, gaya ng 2 pakpak ng isang ibon. Dapat din nating malaman bilang mga Katoliko na ang Biblia na ginagamit ng ibang sekta po ay bunga at nalikha sa pamamagitan ng banal na tradisyon ng ating iglesia. Kaya naman, nararapat lamang na ating pag-aralan ang kasaysayan ng Kristyanismo at ang pinagmula ng Biblia nang mas lalo nating makita na ang Iglesia Katolika ay siya ring iglesia noong unang panahon na pinag-alaya ng buhay ng mga apostol at itinatag ng Panginoong Yesus. Ingatan naman tayong parati ng ating Panginoon.